Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. At ngayon ay araw ng Huwebes. So bukas Biyernes na naman. Tapos na naman na ang isang linggo. So anyway guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. Sa ngayon ay nandito ako sa aking trabaho at meron pa akong konting oras. So, makikipagkwentuhan muna po ako sa inyo. Pero bago yan ay nais kong magpasalamat po sa inyong lahat. Oo nga pala, bago ako makipagkwentuhan sa inyo, sa umaga, ang ginagawa ko guys, nagiinit ako ng isang basong mainit na tubig. Tapos iniinom ko siya bago ako kumain. Basta pag umaga, tuwing umaga, iinom ako ng mainit na tubig. Oo. Imbis na bago ako magkape, umiinom muna ako ng mainit na tubig. Napakaginhawa sa tiyan natin. Nawawala yung kabag, tapos nagiging okay yung ating pagdumi. Oo. Ito maganda talaga. O, sinubukan ko to. Dahil sabi ni Doc Adam, yung napapanood ko, uminom daw ng mainit na tubig tuwing umaga bago kumain ng kahit anuman. Basta pag gising mo sa umaga o bago ka magkape, mainit na tubig muna ang iyong inumin. Kaya, ayun, sinunod ko naman. So anyway guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol kay Ate Nida. Kay Ate Nida, nagulat ako nung napanood ko yun. At ang ganda-ganda nung mood niya sa una. Tapos, parang nag-iba. Siguro, kasi nagsusukat siya ng mga damit, yung mga damit na mga ibinibigay. Anyway, kung sino man yung nagdala kay Ate Nida ng mga damit, maraming salamat doon sa kanya. So, nagsusukat siya ng damit. Siguro, sa base sa napanood ko guys, parang nairita siya. Parang nairita. Ito yung simulan. Diba? Sukat-sukat. Nairita siguro siya. Iniisip niya siguro, kasi mahal na mahal niya yung kanyang tatay at ang kanyang kapatid. Mahal na mahal ni Ate Nida ang kanyang tatay at saka ang kanyang kapatid. Siguro, naisip ni Ate Nida, ako palagi niyong binibigyan damit, magaganda, ganyan, kung ano-anong dinadala niyo sa inyo. Siguro, ganun ang naisip ni Ate Nida. Siguro naisip niya rin, pero yung tatay ko, yung kapatid ko, walang damit, walang magandang damit, puro ako lang. Napakabait na anak si Ate Nida. Alam mo, mahal na mahal niya yung kanyang pamilya. At hindi siya makasarili. Yung mga ganitong klase, hindi siya makasarili. Gusto niya kapag mayroon siya, mayroon din yung kanyang pamilya, mayroon din yung kanyang tatay o yung kanyang kapatid, kasi nandoon yung kanyang kapatid. Yun, base lang guys sa nakita ko. Base lang sa feelings ko lang ba. Oo. Kasi sa bandang huli, nabanggit ni kahit Ilocano, pero minsan mo rin minsan based na rin sa mga translate. Nangungonsumi si Ate Nida dahil wala siyang pambayad sa wala bang sahod yung kanyang tatay at yung kanyang kapatid. So, hindi iniisip ni Ate Nida, kasi si Ate Nida kasi guys, napakabait na tao. Hindi niya talaga iniisip na ibig ko sabihin, hindi siya umaasa kay Daddy Frankie. Kaya siguro natuliglig yung kanyang utak na saan ako kukuha na ipangsasahod dito kay tatay at kay sa aking kapatid. Pagod na pagod, nagtatrabaho, ganyan. So, siguro talagang na yung kanyang pag-iisip siguro. Iniisip niya marami siyang damit, magaganda. At saka, yung tatay niya, yung kapatid niya, wala pang sahod, wala pang ganito, ganyan. So, ayun. Kaya, para sa akin lang ba, guys, dapat, Daddy Frankie, dapat kinakausap ni Daddy Frankie, yung sa Ate Nida ng masinsinan. O kaya, kung ako kay Daddy Frankie, bibigyan ko siya ng yung pangsahod niya sa buong isang linggo. Para sa tatay at sa kapatid niya. Sasabihin ko, kunyari, siya yung pagkakatiwalaan ko. Doon lang sa tatay at kapatid niya, kunyari, sasabihin ko, Ate Nida,
itago mo to. Ito yung ating pangsasahod kay tatay mo at sa kapatid mo sa Sabado. Huwag mong ibibigay hanggat hindi pa dumarating yung araw ng sahuran. Oo. Kasi wala naman siyang nahahawakan kasing pera si Ate Nida, kaya naaarimentado siguro. Subukan ni Daddy Frankie yung ganun ba? Oo, kaya nagwala talaga siya kahapon. Bumalik yung kanyang mood. Oo, kasi ano siya, stress, depression. Oo, kasi yung mga ganyang mga pinagdadaanan, stress, depression, dapat talaga niyan hindi na i-stress para hindi siya bumabalik. Kasi kahit umiinom yan ng gamot, kapag na-stress yan, naku, ganyan din ulit ang gagawin yan. Oo. Kaya yun dapat ang iniiwasan, yung hindi ma-stress, ganyan. So, dapat ganun ang gawin ni Daddy Frankie. Kahit doon man lang kay sahod ni tatay niya at saka sahod ng kapatid niya, ipagkatiwala niya kay Ate Nida, ipagbili niya. No? O, Ate Nida, ito pang sahod natin doon kay tatay at kapatid mo. Itago mo muna. Huwag mong ibibigay sa kanila hanggat hindi pa araw ng sahuran. Para sa akin lang yun, guys. Kasi mahirap talaga. Panuorin natin, guys, kung paano nagwala si Ate Nida. Oo. Panuorin natin. Para, ito siya. Buhos na talaga lahat. Ayoko kasi ito. Pag natatapos na naman, pagtapos na lahat, ganyan naman uli. Kaya yan, hanggang maaari, ang yun lang susumpalan. Ang yun lang susumpalan, father. Huwag yun lang tatapusin. Wala mo hawakan doon, dati! I don't like to you! Tapos nagdala ka pa dito, isang kabal na bigas! Oo. Para may pagkain mo. Para may pagkain. Hindi, sit down. Isang tumigil ka nga, wala puro balik pa! Sit down lang, sit down lang. Sit down Nida. lang. Sit down lang. Okay! Nakainom ka ng gamot mo kanina? Hindi ko kailangan ng gamot, pwede ba tumigil ka nga? Bayaran natin utang. Aray ko. Papasyalan kasi namin yung bahay niya, mga kababayan, pang-apat na Oh, ayun, guys, 'di ba? Oh, na-stress siya, na-stress. Mahaba ang video ni Daddy Frankie, pero yun yung talagang na-stress siya. Kinagat pa si Daddy Frankie, 'di ba? Parang nakakaawa si Ate Nida. Alam mo, para sa akin, ewan ko lang kung papanig kayo sa akin, imbis na tulungan ko si Nanay Ansing, kay Ate Nida ako tutulong. Oo. Si Ate Nida, tatay niya matanda na. Yung kapatid niya pumunta lang dyan para tulungan si Ate Nida, para sa ganun ay magkaroon din siya ng income. Si Ansing, masyadong demanding, asawa niya sugarol. Malakas pa yung asawa niya, bahay niya maayos, napalitan lahat ng yero niya, napalitan, nagkaroon pa siya ng alagang baboy. O, di ba? Kaya para sa akin si Ate Nida talaga ang karapat-dapat na tulungan kaysa dito kay Ansing. Si Ansing hindi naman yan beneficiary. Oo, yung kapatid niya, nakikiano lang yan. Kaya lang, depende rin kasi yan sa mga nag-i-sponsor kung sinong gusto nilang tulungan. Pero para sa akin, kung ako tatanungin, mas gusto kong tulungan si Ate Nida kaysa kay Ansing. Oo, sana nga magkaroon ako ng maraming pera para makatulong din ako. Oo, guys. Dati, nung medyo nakakaluwag-luwag ako, tumutulong ako. Pero sa ngayon, medyo nagigpit tayo ng sinturon. Kasi unang-una, sobrang mahal ng mga bilihin. Tapos, may pinapagawa akong bahay, unti-unti kong pinapagawa. Kasi nga, kulang tayo sa budget. Pero kung ako lang may pera, talagang bibigyan ko yan si Ate Nida na para sa kanya lang, hindi niya, sa kanya lang ba. Kaya lang, wala pa ako, guys, pera. So, sana magkaroon ako ng pera. Kinuha ko nga yung email ni Daddy Frankie para kung sakaling magkaroon man ako ng ekstrang pera, makapagbigay man ako kahit konti lang. Kasi guys, yung konti, minsan pandagdag na rin yan. Oo. So, lalo na ngayon, sa sobrang mahal ng mga bilihin, mahirap talaga ang panahon ngayon. Grabe. So, naiintindihan ko si Ate Nida. At saka, isa pa pala yung napansin ko rin, parang ayaw ni Ate Nida yung mga ganong klaseng damit. So, sorry sa nagbigay kung sino man ang bumili nun.
para sa akin, kung ano yung nakikita natin na damit ni Ate Nida, yun, ganun din ang bilihin natin kasi doon siya komportable. Oo, halimbawa yung parang short na na hanggang tuhod, tapos blouse, ayaw niya, parang ayaw niya ng mga, kasi hindi ko siya nakitang nagbistida ng ganyan. Oo, gusto niya pantalon, mga short, ganyan. Tsaka, siguro bigyan ng panty. Kasi hindi siya nagpapanti eh. So siguro kapag natuto siyang magpanti, pag mayroon siyang panty, matututo siyang magsuot ng panty. Kasi pag nagsuot siya ng short, wala na siyang panty. Yun lang talaga. Oo. So, ayun. So, siguro nairita siya sa mga lalo ang haba, ang init-init sa Pilipinas. So, parang nairita siguro siya. Oo. Kaya duster na spaghetti, duster na maluwag. Yun siguro. Pero mas nakikita kong sinusuot niya mga short, blouse, yun ang kanyang sinusuot. Mas komportable siya doon. So, guys, hanggang dito na lang muna yung aking pakikipagmaritisan. Pasensya na kayo guys, ha? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan nyo naman po ang channel ko at pakipindot nyo po ang bell button at piliin nyo yung all para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo palagi. See you on my next video. Bye-bye.